Magandang araw mga kaibigan. Ito na, iiyak na ang mga mga Team Luistro sa ruling na ito ng Presiding Officer Escudero. Two-strike policy. Senate Impeachment Court, Presiding Officer Francis Chis Escudero announced a two-strike rule to strictly enforce Rule 18, which bars anyone involved in Vice President Sara Duterte's impeachment trial from making public comments or disclosures about the merit of the case. Ang hilig kasi nitong prosecution na magsalita sa mainstream media, nagpapa-interview, press con kagad, nagre-reklamo ang defense na sumusobra na sila. Violation yan sa Rule 18 ng Impeachment Court. Yan, sumang-ayon si Presiding Officer Escudero. Two-strike lang, delikado ka yan. First offense, the violator receives a severe reprimand and stern admonition in open court, which is permanently placed on the official record as a final warning. Sana nga retroactive. Kailang parang hindi. Parang magsisimula na sila ngayon. Pag meron pang mahilig magsalita sa mainstream media, nagpapa-interview na first warning, reprimand. Second, and successive offenses. Each subsequent violation carries a fine up to 30,000 per violation. Meron pa kaya? Siguro sabi na, maliit lang yan, 30,000. Sinsilyo lang yan. Sige. Ito ang delikado. Additional actions and consequences. Restriction on lawyers. The court may impose restrictions limiting an offending lawyer or party's ability to speak, object, or examine witnesses on the floor. Hindi na sila makapagsalita. Maliban sa multa. Example, sino bang paulit-ulit dyan? Attorney Kapunan, paulit-ulit. Hindi na siya magsasalita sa impeachment court pag paulit-ulit. Next, disciplinary referral. For members of the bar, records of violations may be transmitted to the Supreme Court or the Integrated Bar of the Philippines for potential disciplinary action regarding their license to practice. Diba? So, ang galing. Tingnan natin kung susunod ba sila sa ruling ng impeachment court na ito. Ang hilig nila talagang magsalita. Kailan ba yun? Kahapon, di ba, nung natapos yung trial, nag-press con na naman sila. Pinagbawalan na nga sila na magsalita Tuloy. So, mabuti ngayon at nagbigay na ng ruling ang impeachment court. Sana magkaroon na ng order. Ang isa pang dyan, yung paulit-ulit na nagsasalita sila sa loob ng court. Yung inappropriate language. Example, tinatawag nila si BP Sara na mastermind ng isang scam. Apat na prosecution lawyer nang nagsabi niyan Sino itong nauna? Yung hindi lang natuloy yung pagsasalita. Si De Lima, Kapunan, Ligutan, and then Divina Gracia. Ito rin si Congressman Ridon. Ang hilig din magpapreskon. Salita ng salita. Samantala sa defense, tahimik lang. Maliban lang sa spokesperson nila, si Attorney Michael Poa, wala nang nagsasalita. Yan ang mga professional. Bakit hindi nila gayahin? Kaya nga, mabuti ngayon, nagpahayag na may official statement si BP Sara. Yung, sabi niya, yung impeachable offense
patunayan nyo sa pamamagitan ng ebidensya. Hindi yung insulto, hindi yung mga naratibo na puros naman na spekulasyon. So, dito mo makikita na sinasabi ni BP Sara na mahina ang kaso ninyo. Kasi dahil wala kayong ebidensya, nag-fishing expedition pa kayo ng ebidensya, kung ano-ano na lang sinasalita ninyo. So maging professional kayo, ganun ang birada ni BP Sara. Na bagay na mismo na ang impeachment court ang nakakapansin. Kaya again, saludo tayo, pasalamatan natin si presiding officer Chis Escudero sa napaka patas na pag-handle niya ng trial na ito. Kaya I hope na ang boto ni Senator Escudero, kahit na, abstention na lang wag lang siyang boboto ng conviction Pag bumoto siya ng acquittal or abstention, ikakampanya ko si Senator Escudero sa re-election niya sa 2028. Talagang ang laking tulong niya ngayon at siya ang nakaupo dyan. Kasi kung si si Gatchalian, I just don't know. Nagka-dipo-dipo o nagka-gulo-gulo na ang trial pag si Gatchalian ang umupo dyan as presiding officer. Kahit siguro si Pangilinan, wala rin Mahina rin. Kaya pinaka-the best choice talaga na mag-preside itong si Senator Escudero. So, good luck sa sa prosecution. Sana walang mamulta sa inyo. Sana walang ma-disiplina, walang ma-repair sa Supreme Court or sa Integrated Bar of the Philippines. I believe seryoso si presiding officer Escudero sa bagay nito. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel nito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video nito. Ako diri sa balay ni Jisami Sabinoy nga taga San Rafael, sakop sa Talakag Bukidnon. Sumuna ni ang itsura sa iyang atop. Sumuna ni siya ang tabangan na mo gero nga napulo ka digis karaan na gid kaayo ang iyang gero. So mao na ni ang pulihan niya karon sa yero nga iya natabang sa iya ha. So mag-atop na ni karon. So mao na ni ang gitabang nga yero nga napulo nga digsis. O karon humanagid sa pag-atop ang ginatabang nga yero. Salamat sa sin nga tabang kanamo nga sulod sa bay tinakatuig ay pagbibinak ka kung giugsin Bago pa napulihan. bago pa napulihan sa Ginoo ug salamat pud sa naghatod diri sa amo sa pagbala sa tabang. Salamat ta nga magparaming pantabang na pa daghang matabangan
may isang pag-ilang ato. So salamat kayo. Salamat. So pila ka buok ang imong anak kol? Pila imong anak kol? 11. 11. So dagan-dagan gyud. So tanan na sila nakapamilya. Patuloy ang pamilya. Tulo ang wala nakapamilya. So siyam ang nakakuha na. Oo. So salamat kayo kol. Yes,